nangyari? Ano yung mga reasons why these international students fail to comply with their study permits? May mga report from Indian authorities na may mga estudyante na ginagamit yung Canadian study permit nila as a gateway to cross the US border illegally para makapasok sila sa US. Isa pa is that alam naman natin na student pathway ang pinakamabilis na paraan para makapasok ka sa Canada. And for some, ini-exploit nila yung ganoong opportunity. So, dadating sila dito sa Canada on a student visa, pero they only use it as a shortcut to get into Canada and then shift to work opportunities. Yung focus nila is hindi para tapusin pa yung studies nila, instead, para makapaghanap sila ng trabaho, hoping na may mag-i-issue sa kanila ng LAMIA or close permit para hindi na sila magbayad ng napakamahal na tuition fee. May iba pa nga na nagsisik na lang ng asylum. Then, meron din namang mga nagiging victim ng mga agencies na inaabuso yung study permit system. Marami din talagang mga aspiring na maging international student na desperate na makarating sa Canada. At sila yung mga nagiging biktima ng mga unregulated agents na to who promise that you can bypass the real purpose of the study permit. Kasama na rin natin dyan yung high cost of living. Hindi na rin naman bago sa ating lahat na talagang mataas na yung cost of living sa Canada. Nandyan yung housing crisis, mahal na magbayad ng rent sa apartment. Tapos, syempre, groceries mo pa and yung pambayad mo sa tuition fee. So, talagang may financial burden. And that forces students to drop out and they end up working illegally just to survive.